Good morning mga kabig. Nako, December 2. December 2 ngayon mga kabig ha. Martes ng umaga. Shout out po sa inyo lahat. Isang mapagpalang araw po. Naway tayo po'y okay. Nasa kabila ng hindi naman okay. Ano? Mayroon bang ganon? Siyempre, nasasabi natin yung hindi okay dahil nga sa mga nangyayari, no? Nangyayari sa ating buhay, sa araw-araw, sa ating gobyerno, sa samot-saring mga katanungan na hanggang ngayon ay hindi pa rin din magkaroon ng kasagutan. Yung mga tao naghihintay kung ano na ba ang kahihinatnan nitong mga flood controls na ito. Pero talaga naman, naniniwala ako sa sinasabi ni dating Presidente Erap na wither lang yan. Oo, tama ba mga kabig? Totoo ba yan? Sige nga, mag-thumbs up nga kayo kung totoo yung wither lang. No? Ika nga ang pag nasa gobyerno ka. Hay nako. Anyways mga kabig, so andito tayo sa ating ikaw at barangay kasama si Barangay Sek Emog. Ha? Maupay nga aga haaton nga tanan. Siyempre, pambaranggayan tayo. Kaya ang atin pong mga diskusyon, ang atin pong mga pinag-uusapan itungkol sa pambaranggayan. Kaya ngayong umagang ito mga kabig, isang tabi muna natin yung mga kung anumang mga alingas-ngas dyan no, na nasa paligid. Hayaan natin ako talaga naman. Ang tanong ko, sa ating barangay, sa mga komunidad, ha? Ano ba ang nakikita natin, no? Ano ba ang medyo napipicture out natin pagdating po ng 15 years from now? Ha? 15 years from now. So that would be 2040, no? So ano ang magiging kahihinatnan ng pamayanan ng isang barangay? Ano ho? At tingnan nga ho natin kung futuristic ba ang mga tao, kung mayroon ba mga plano sa mga hinaharap mga kabig dito po sa aming barangay, sa pamumuno ng aming punong barangay Boy Timabag, na padayon lamang po kaming gumagawa. Ano ho? Sa kabila ng may mga hindi magandang pangyayari, ano ho? At well, hindi ko sinasabing perpekto, no? May mga pagkakamali din, ano ho, pero mas lamang naman yung may ginagawa dito po sa aming barangay, ang aming pinuno, no? Ang aming ama na si Boy Timabag, meron naman pong ginagawa. So, masasabi ko na pagdating ng 2014 or 15 years from now, malaki ho ang ipagbabago, no? Malaki ho ang ipagbabago ng aming komunidad. Siguro, siyempre kinakailangan na sumabay tayo ngayon, no? Yung tinatawag nilang AI, no? Artificial intelligence, kailangan sabayan natin. Pero siyempre tayo naman hindi nangangarap ng sobra. Ang nakikita lamang po natin, no? Kasi sa totoo lamang po, mula nang umupo ang aming punong barangay Boy Timabag hanggang ngayon, ang laki ho ng nabago. Ha? Ang laki ho ng nabago ng pamunuan, no? Nung kung papaano magpatupad, papaano kumilos, papaano magplano, no? Ang pamunuan kumpara noong mga nakaraang panahon. Ang aming punong barangay Boy Timabag nasa pangalawang termino niya, no, ngayon. At siyempre, by next year, 2026, sa kanyang last term, no? Sa kanyang last term po ito. So, siyempre yung last term niya, as per Republic Act 12232, ay meron po silang 4 years or mayroon kaming 4 years. Kasama po ako doon di ba? Mayroong 4 years kapag ka nahalal. 4 years ang panunungkulan kapag ka nahalal. So, yun yung magiging maganda, no? Hahaba yung panahon. At siyempre balik tayo, ano ba ang magiging plano? Ano ba ang aming punong barangay mga kabig? Wala hong tigil, no? Wala hong tigil sa kaiisip kung papaano. Siyempre hindi naman lang biglaan na isang ganun mo magic meron na kaagad, no? Napakahirap dahil unang-unang nagiging problema diyan yung pondo. Saan kukuha ng pondo?
Ano ho, kahit marami kang plano, kahit marami kang gustong gawin, kung wala naman yung pondo, so napakahirap. So ito ngayon yung magiging balakid, no? After 2040, pagdating ng 2040, gustuhin man ng isang namumuno na maging maganda, kung mahina, kung walang pondo, medyo magiging mahirap, no? Dito naman po sa amin, ang kagandahan lamang ng aming punong barangay, dahil kahit hindi po kami umaasa, hindi po siya umaasa doon sa budget sa ibinibigay ng gobyerno, no, na IRA, no, or ng NTA sa mga barangay, dahil magkano lamang yan. So kinakailangan na maging resourceful ka kung papaano, no, ang mga gusto mong mangyari, ang mga project na gusto mong mangyari, may isa katuparan. Siyempre, kung magiging resourceful ka, marami kang magagawa, at depende na rin din sa kung paano ka lalapit doon sa mga tao at sino yung lalapitan mo. So, pagiging resourceful ang tawag po dyan, mga kabig, ha? Marami ho dyan, mga nasa tabi-tabi na handang tumulong, pero kung hindi ka marunong, hindi mo alam kung paano sasagpangin, no ho, yung mga tao na willing namang sumuporta sa iyo, yun doon ho, malaki ang problema. So, ito po, sa amin po dito sa barangay, no, sabi ko nga kanina, ang laki ho ng ipinagbago sa leadership, paano patakbuhin ang barangay, no ho. So, naging magandang ehemplo, naging magandang gawain ang amin pong barangay. Ano ho, paano nabago, no? Unti-unting nabago, although talagang para kaming sumusuong sa isang malaking alon na hindi mo kayang, di ba? Hindi mo kayang maarok, masisid. Ano ho? So, syempre, ano po 'yan? Yung mga katigasan ng ulo ng mga ng mga nakatira, di ba? Pinagbabawalan yung disiplina, medyo talagang matarik ang tinatahak ng pamunuan kung paano maipatutupad ang disiplina, no? Lalong-lalo na po pagdating sa trapiko. Lalong-lalo na po pagdating sa, di ba, mga ganun sa mga nakahambalang na mga sasakyan, na mga motor, na mga gamit, no? Mayroon pa rin ding hindi makabitaw doon ho sa dating katayuan, no? Ang Marikaban ng aming barangay ay dati hong matatawag nating slum area, slum community, no ho? Pero unti-unti hong nabago ito. Paano ko nasabi, na patunayan ko mismo sa aking sarili, dahil nung unang salta ko rito, mga kabig, unang salta ko rito sa Marikaban, that was 1985 or 86, mga ganon. Madaling araw, mag-iigib kami. Lahat gising ang tao. Bakit? Nag-aabang ng pagdating ng tubig, ng tubig, ng nawasa sa gripo. So may tubig na tumutulo, pero ang hina. So kailangan mong magpuyat, dahil mag-iigib ka, pupunuin mo lahat ng mga lagayan ng tubig para sa buong maghapon ay magamit ka. Unti-unti hong naging okay ang tubig. Sumunod, yun nga yung pagiging isang slum area, no? Talagang yung pagiging isang nasa laylayan, ika nga, unti-unting nabago yan ng imahe mismo. Yung imahe mismo ng barangay nabago. Pero sabi ko nga, mayroon pa rin ding mangilan-ngilan na hindi pa rin din makasunod, no? Hindi pa rin din makasunod sa kung ano ang nais gawin, nais tunguhin ng pamunuan para sa kaiuunlad ng barangay. Andyan yung labas ng bahay mo, sinakop na, doon inilagay yung mga tambak na nagpapasikip sa bahay nila, ginawa nilang extension, no? Na dapat wala. Pero yun po ay mangilan-ngilan na lamang. Dahil nga syempre, sa liit ng bahay, dumami ang nakatira, wala nang mapaglagyan, napipilitan na ilagay sa labas. Yung mga ganong klase ng gawain, pang ano lang yan pang squatter lang yan di ba? So, pero
mas marami naman po yung medyo nakakasunod na sa kung anong gusto mangyari ng ating punong barangay. Ang pag-iinom sa labas, no? Dati talagang bawat kanto, bawat kali, bawat iskinita, may mga nagiinuman. Pero ngayon, nabawasan na yun. Mayroon na lamang mangilan-ngilan na hindi, no? Na hindi marunong sumunod. Hindi, ay nako. Ang nakakatuwa pa, mismo dating leader, siya pa yung nangunguna. Ay nako, mga ganon mga nakahubad, dati talagang, di ba, buong maghapon, mga tao nakahubad, siyempre sa init ng panahon, pero kailangan nating baguhin, unti-unting baguhin. No? So, ilan po yan sa mga nabago, no, na mukha mismo ng pamayanan. Sa ngayon ay medyo masasabi ko na from slum area, medyo umangat tayo, na-develop. Na-develop. Pagdating naman po sa mga negosyo, no? Na dati mangilan-ngilan lang ang nag-i-invest. Pero ngayon makikita natin yung pinaka main road ay unti-unting napupuno ng negosyo, no? Unti-unting napupuno ng negosyo. Bakit? Dahil nakikita nila na yung lugar, no, yung komunidad, yung barangay na yan, nakokontrol na yung peace and order. Di ba? Number 1 yan. Paano ako mag-i-invest sa lugar na yan kung magulo? Di ba? Siyempre, yung pagdami ng tao, mas mainam magnegosyo kapag maraming tao dahil alam ko na mayroong mamimili. Ba't ako magninegosyo dyan kung wala namang mga tao? So, lumalaki ang populasyon. Pero siyempre, may mga kaakibat. Dahil dumadami ang negosyo, asahan mo ang traffic magko-contribute. Traffic dahil maraming sasakyan, traffic dahil maraming tao. So kailangan ma-manage, no, yung traffic, ma-manage yung di ba? Dahil dumadami ang tao, dumadami ang naghahanap ng mga paupahan. So nag-boom dito ang negosyo. Pangalawa, yung mga paupahan, dahil dito syempre ang aming lugar ay malapit sa MOA, malapit sa airport. So marami ang naghahanap na gustong tumira. So isa yan sa mga malaking ipinagbago. Kinakailangan na lang na kailangan ma-manage ito at maipagpatuloy, no? So isa din sa magiging problema ng pamayanan, yung liderato kung papaano niya sasabayan ang pagdagsa ng tao, pagdami ng mga investors, di ba? So kailangan masabayan ng sa ganun ay maging maganda pa rin din ang flow. Alam mo naman ng isang komunidad, maliit lang yan, paano mo ngayon tatrabahuhin, paano mo ngayon pagaganahin na yung traffic ay mabawasan? Paano mo ngayon pagaganahin o ima-manage yung mga tao, yung mga sasakyan, yung mga motor, kung saan-saan, di ba, nakaparada. Isamantalang ang sikip ng mga kalsada, ng mga iskinita. So ito yung hamon, no, ng unti-unting pagbabago ng isang pamayanan dito sa amin, mga kabig. Kaya gusto kong tanungin, doon ba sa inyong komunidad, ganun din ba ang inyong nakikita, napapansin, nararamdaman? May mga pagbabago ba? At pagdating ng 2040, ano na ang estado? Ano na ang mukha ng inyong pamayanan, ng inyong barangay? Okay po ba, mga kabig? So, sige po. Kayo po ay aking inaanyayahan na magkwentuhan tayo, ha? Mag-comment po kayo. Mag-message po kayo sa baba, ha? Nang magkaroon po humaba yung ating talakayan. Okay po ba? At syempre, mga kabig, mga katoto, huwag makakalimot mag-like, mag-share, mag-follow, at higit sa lahat, mag-subscribe. Okay po?
So, sige po, dito po muna natin puputulin ang ating talakayan at madadagdagan yan habang tayo po'y nagkukwentuhan, nagko-comment po kayo at sasagutin po natin. Ano ho? At pag-uusapan po natin. Alright, so i-park po muna natin hanggang dito na lamang po muna. Dito po sa Ikawat Barangay, kasama si Barangay Sek Emong, maupay nga aga haaton nga tanan.